Purihin ng Diyos sa tanghaling ito. Magandang tanghali sa inyong lahat at bigyan natin ang papurit pagluwalhati sa ating Panginoon sa oras na ito. At gusto kong batiin yung ating mga kapatid, mga kaibigan na nakatune in dito sa ating programa na The Messenger of the North. At ipagpapatuloy ni Brother Jomar ang kanyang pagtalakay sa kanyang paksa patungkol sa 10 utos. At sa ating pagpapatuloy, tayo muna ay manalangin at hilingin natin ang gabay ng Banal na Espiritu sa tanghaling ito. Tayo po ay pasamandaling manalangin para sa ating opening prayer. Dakilang Diyos, sa tanghaling ito, kami ay dumudulog sa iyong banal na harapan. Kami ay pumupurit, dumadakila sa iyong banal na pangalan. At kami nagpapasalamat sa iyong habag, sa iyong pag-ibig at sa iyong biyaya na patuloy na pinagkakaloob sa amin. At muli aming hinihiling ang gabay ng Banal na Espiritu na mga ngasiwa sa kay Brother John Mark upang kanyang ma-deliver ang mensahe na kanyang dadalhin sa tanghaling ito. Pagpalain din ang aming mga taga-subaybay sa programang ito, nawa ay ang Banal na Espiritu ang sumakanila upang ang katotohanan na mapag-aaralan ngayon ay maitanim at maitintal sa kanilang puso at sa kanilang isip. At nawa o Diyos ay mapatawad kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. At ngayon, mga minamahal na mga kaibigan, kapatid, habang kayo ay nanananghalian, ay magkakaroon si Brother Jomark ng pagtalakay sa Bible study. At aming inuulit na kung kayo ay may mga request to prayer, ay nyo pong i-chat sa ating comment section upang later on sa ating panalangin, sa ating closing prayer, maisama natin ang inyong mga kahilingan at maidulog natin sa Panginoon. At bago natin bigyan ang pagkakataon sa Kanya, ay ibigay muna natin ang panahon para sa Kanya para sa special song o isang awit na Kanyang ibibigay. Okay, bigyan natin ang panahon sa Kanya. Kung meron siyang video,
Okay, maraming salamat sa isang napakagandang awit na naipagkaloob sa ating opening song. At muli ay ating inaanyayahan ang ating mga tagapanood na kung meron kayong mga request prayer ay inyo pong i-comment sa ating chat box o dun sa ating comment section para mamaya ay ating maipanalangin para sa ating closing prayer. At ngayon, bigyan na natin ng pagkakataon kay Brother Jomar para may pagpatuloy niya ang kanyang Bible study. Kaya muli po, magandang tanghali po sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. At sumusubaybay po sa ating mga programa. Marami pong salamat sa inyo. At sa mga hindi pa po nakapag-follow sa ating Facebook page, paki-follow na po upang lagi po kayong updated sa ating pong Bible studies. Okay, so ngayon po ay pagpapatuloy po natin ang ating pong pinag-aaralan ng nakaraang Huwebes, no, tungkol po sa kautusan po ng ating Panginoon. No? So, share ko lang po ang aking screen. Okay, bago po tayo magpatuloy, ay review lang po natin yung atin pong napag-aralan nakaraan. At napag-aralan nga po natin no, na ang meron ng kautusan, no? Bago pa binigay ng Panginoon ng 2 tapyas na bato kay Moses doon sa bundok ng Sinai. No? At yun nga po ay pinag-aralan din po natin yung first 4 commandments. So ano nga po yung first 4 commandments? So una ay huwag po tayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa ating Diyos, nag-iisang Diyos, no? Na nasa langit. At pangalawa po ay huwag tayong gagawa ng larawang inanyuan o kawangis man. No? So sabi nga po doon sa Exodus chapter 20 verses 4 and 5, no, kung atin pong babalikan, ang sabi nga po ay ganito, "Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth." Huwag din natin silang yuyukuran o paglingkuran man. At napag-aralan natin ang Diyos ay sabi po, "For I, the Lord thy God, am a jealous God." No? At ang ikatlong utos nga po ay, "Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain."
For the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. At ang ikaapat nga po, no? I remember the Sabbath day to keep it holy. No? So, ngayon po ay dadako na tayo sa ikalimang utos ng ating pong Panginoon. No? So, yung first four commandments nga po, base sa atin po na pag-aralan, yan po ay nagpapakita ng ating pong pag-ibig sa ating Panginoon. No? So, ito na po ang sabi sa Exodus chapter 20 verse 12. No, ang ikalimang utos ng ating pong Panginoon. Ang sabi po ay igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. No? So, kung ang ikaapat po na utos ay nagsisimula po sa salitang remember or alalahanin dahil nga ang tao ay malimutin. Ito naman pong ikalimang utos ay ito po yung utos na may pangako. No? So sabi nga po dyan, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoong Diyos. At ang sabi nga po sa Ephesians chapter 6 verse 1, no? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Hindi lamang po sa mga bata, kundi tayo po na matatanda, no? May edad na, ay meron pa rin pong nakakatanda sa atin. No? Kaya sabi, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Yun po ang tama, sundin po natin ang ating mga magulang na nasa Panginoon. At wala ngang ibang ipapayo sa ating mga magulang nasa Panginoon, kundi para po sa ating ikabubuti. No, kaya nga ang sabi diyan sa Exodus 20 verse 12, na igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Lahat ng mga pinapayo ng ating mga magulang na may takot sa ating Panginoon, na nasa Panginoon, no? Lahat po ng kanilang pinapayo ay para po sa ating ikabubuti. No? So, yan po ang ikalimang utos. At hindi lamang po tumutukoy sa mga magulang, no? Ang sinasabing paggalang. No? May sinasabi nga po sa banal na kasulatan na hindi naman po matatanda o mga nakakatanda, kundi igalang po daw natin lahat. No? Lahat ng tao. No? At nga po, hindi lamang magulang, no? Hindi lamang yung mga nakakatanda, maging ang ating po mga namumuno sa ating mga bansa ay dapat po nating igalang. No? So, yan po ang ikalimang utos, mga kapatid, mga kaibigan. At ngayon po, dadako naman po tayo sa ika-anim. No? So, sabi po sa Exodus chapter 20 verse 13, ay maliwanag po ang sinasabi ay huwag kang papatay. No? So, hindi lamang po literal na tayo po ay nakakalabag sa ika-anim na utos. No? So, ano po ba yung mga literal na pagpatay? Halimbawa, sinaksak mo ang isang tao, sinuntok mo, no? Kahit nga hindi pa namatay, basta sinuntok mo, binugbog mo, yun pa rin po ay pailalim, no, dito sa ika-anim na utos. No? At yun nga po, no, hindi lamang literal ang ating pagsunod dito sa anim na utos. So sa ano pa bang pamamaraan na tayo po ay nakakalabag sa ika-anim na utos? No, so base nga sa ating po na pag-aralan, no, ay ang ating pagsunod sa utos ng Panginoon na hindi lamang letra por letra o literal, kundi may spirituality rin po. No, malawak po ang saklaw. No, so sa ika-anim na utos, maaari tayong makalabag dito. Halimbawa tayo po ay nakapanakit, no, sa damdamin ng ating kapwa. May sinabi tayong hindi maganda sa ating kapwa.
Ano pa po? Kung tayo ay galit sa ating kapwa, no? Ah, sabi nga po dito sa 1 John chapter 3 verse 15, na ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. So, maliwanag po ang sinasabi sa banal na kasulatan, mga kapatid, mga kaibigan. Kahit tayo po ay galit sa ating kapatid o sa ating kapwa, para rin po nating pinapatay, no? Para rin daw tayong mamamatay tao, no? So, base nga po sa larawan natin po nakikita dito, no, si Abel ay pinatay ni Cain, no? So si Cain ang una pong murderer, no? So yan po ang first murder na nangyari po sa kasaysayan. Okay, so yan po ang ika-6 na utos. So, hindi lamang tayo nakakalabag sa 6 na utos sa pagpatay, literal, sa pagsaksak, pagbaril, at kung ano pa man, tayo rin po ay nakakalabag sa ika-6 na utos at tayo po ay nakakapanakit ng tao. Kung tayo rin po ay napupuot sa ating kapatid, sa ating kapwa. So yan po ang ika-6 na utos. So sa ika-7 utos, no, sa Exodus chapter 20 verse 14, ay maliwanag po ang sinasabi na huwag kang mangangalunya. So alam naman na po natin kung paano tayo nakakalabag dito sa ika-7 utos na huwag kang mangangalunya, no? Kapag ikaw, lalaki, ay meron ng asawa, no, at naghanap ka pa ng isang babae, ikaw po ay nangangalunya, no? So hindi lamang po 'yon ang sakop ng ika-7 utos, mga kapatid, mga kaibigan, no? Sabi pa po sa Mateo kapitulo 5 versikulo 27 at 28, narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Natagpuat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. O kapag ikaw ay tumingin sa isang babae na may pagdanasa, masamang hangad, ikaw po ay nagkakasala na sa pangangalunya sa iyong puso, no? At hindi lamang po ito lalaki sa babae, no? Vice versa po ito, mga kapatid, mga kaibigan. Ganoon din ang babae. So, yan po, no, ang ika-7 utos, huwag kang mangangalunya. At hindi lamang po yan ang sakop ng ika-7 utos, no? Pati po ang pakikiapid, no? So, halimbawa, no, ang isang lalaki at babae, hindi pa po kasal, no? Sila po ay mag-live-in partner. Yan po ay tinatawag po na pakikiapid, no? At yan po ay nakakalabag sa ika-7 utos ng ating pong Panginoon. Okay? So, sabi po sa Exodus chapter 20 verse 15, ito na po yung ika-8 utos, no? So maliwanag po ang sinasabi na huwag kang magnanakaw. Okay? So, sa anong paraan po tayo lumalabag sa ika-8 utos? So, alam naman po natin, pag tayo ay nanguha ng hindi atin, no? Yung mga literal na pagnanakaw, alam na po natin yan. Paglabag po sa ika-8 utos. So, hindi nga po tayo nagnanakaw, pero hindi nga natin nanakawan ng ating kapatid, ating kapwa. Nananakawan po ba natin ang Diyos, mga kapatid, mga kaibigan? So, sabi nga po sa Malakias kapitulo 3, versikulo 8, nanakawan baga ng tao ang Diyos? Then may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ika-10 bahagi at sa mga handog. Okay, so maaaring nakawan po natin talaga ang Panginoon. Marami talagang hindi
or hindi aware, no? Na ninanakawan po natin ang Panginoon. Bakit? Dahil kakaunti lamang po, no, ang ah, nakakaalam, no, dito. No? So, sabi nga po sa Malakias 3:8, ninanakawan po natin ang Panginoon saan? Sa ikasampung bahagi at sa mga handog. No? Kaya ang payo nga po sa atin sa Malakias Kapitulo 3, versikulo 10, no? Ang sabi nga po ay dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukan ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. No? Ang Panginoon po ay may-ari po ng lahat ng mga bagay. At kung hindi po dahil sa Panginoon, ay wala po tayo mga kapatid, mga kaibigan. Kaya nararapat lamang na yung kasampung bahagi, no, ay ibalik po natin sa ating Panginoon. No? 10% lang po ang hinihingi sa atin ng Panginoon. No, halimbawa tayo ay may kita, no? Compute po natin yung 10%, no, yun po ang ating tithes or ikasampung bahagi, ibibigay po natin yon sa ating Panginoon. No, at ang pagbibigay po ng ikapo, yun po ay nagpapahiwatig or nagpapakita na atin pong katapatan sa ating Panginoon. At yung pagbibigay po ng handog, no, yan naman po ay pagpapakita, no, kung gaano po natin kamahal ang ating Panginoon, no? So, yan po ang ikawalong utos. Kahit yung mga nababalitaan po natin, no, sa mabalita, no, ang pagnanakaw sa kaban ng bayan or budget para sa mga tao, yan po ay nakakalabag sa ikawalong utos ng ating pong Panginoon. Okay, so yan po ang ikawalong utos. Dadako na po tayo sa ikasyam. So ang sabi po sa Exodus chapter 20 verse 16, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Okay, sa English, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. So, hindi lamang po literal na pagbibintang na makakalabag po tayo sa ikasyam na utos. No? Pati po yung chismis, no? Pagmamarites, kinikwento natin kung parang sinisiraan po natin yung isang kapwa, no? Yan po ay paglabag po sa ikasyam na utos ng ating Panginoon. No? Kaya nga, huwag po tayong magpanipaniwala, no, sa mga sabi-sabi, sa mga chismis, no? Dahil delikado rin po yan, mga kapatid at mga kaibigan. Pwede rin pong makapatay, no? At makakalabag na rin po tayo sa ika-anim na utos. So, ang chismis, gossiping, ay malaki rin po ang impact niyan sa mga tao. No? Kaya, yan po ang ikasyam na utos, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Hindi lamang pagbibintang na literal, na kundi yung chinichismis natin yung isang tao na nagkamali sa iba. No? Yan po ay paglabag sa ikasyam na utos ng ating Panginoon. Okay, so dadako na po tayo sa ikasampu. So sabi po sa Exodus chapter 20 verse 17, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. So paano nga po ba tayo nakakalabag dito sa ikasampung utos? So kung tayo po ay titingnan po kasi natin yung dictionary, ang covetousness, ang mga synonyms po niyan, isa po dyan ay yung greediness or pagiging sa ibang salita, no? Yung kumbaga sa pagkain, matakaw, sa material naman yung
Gusto mo lahat sa iyo. Kaya yung hindi iyo, kinukuha mo, inaangkin mo. So yan po ay paglabag po sa ikasampung utos ng uh, ating Panginoon. Meron po nga po nakita doon, titingnan po natin sa dictionary, covetousness, pumapasok din po ang jealousy, envy, napakarami pong saklaw, no? Itong ikasampung utos, no? Kaya nga ang kadalasan na nangyari sa tao, pag ang kapitbahay, no, nakita lang na merong magandang sasakyan, ay bibili rin yung isa ng magandang sasakyan. Kapag merong isa, yung isa magpatayo ng magandang bahay, yung isa magpapatayo din ng magandang bahay. No? So, marami pong saklaw itong kautusan po. No? At sabi nga po, base sa ating napag-aralan, no, ay ang ating pagsunod sa kautusan ng Panginoon ay hindi lamang literal, no? Kundi meron din po itong spirituality, malawak po ang saklaw. No? So, pagpatuloy nga po natin yung pag-aaral patungkol sa katangian po ng kautusan ng Panginoon. So, ang sabi nga po sa Romans chapter 7 verse 12, mga kapatid, mga kaibigan, ganito po ang sabi, kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. So yan po ang katangian ng kautusan ng Panginoon. At yan din po ang katangian ng ating Panginoon o karakter ng ating Panginoon. Holy, just, and good. No? So, sabi naman po sa Romans chapter 7 verse 14, sapagkat nalalaman natin na ang kautos ay sa Espiritu, ngunit ako'y sa laman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. So, yun nga po, ating pinag-aralan, ating pagsunod ay hindi lang po dapat letra por letra, kundi maging sa spirituality ng kautusan ng ating Panginoon. No? Ang kautusan ng Panginoon ay may spirituality, malawak po ang saklaw. Ang kautusan po ng Panginoon, yan din po ang basihan ng mga batas na pinapatupad dito po sa ating bansa. No? At sabi nga po sa Santiago 2.8, sabi po ay ganito, gayunman kung inyong ganapin ang kautosang hari ayon sa kasulatan, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili, ay nagsisigawa kayo ng mabuti. Okay, so ang kautosan ng Panginoon, sa English, James chapter 2 verse 8, tinatawag po na royal law. So, royal law, dahil nga ang nagpatupad, nagbigay ng kautosan na ito, ay ang ating Panginoon, Hari. No? Kaya ito po ay royal law. So, sa Santiago 1, versikulo 25, sabi nga po ay, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon, na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ng taong ito sa kanyang ginagawa. Okay, so ito naman po ang talata na sabi ng kautusan ng Panginoon. Yan po ay tinatawag din na kautusan ng kalayaan. Bakit po? Dahil alam naman po natin kapag tayo po ay nakakasunod sa kautusan ng Panginoon, no? Ay para po ito sa ating ikabubuti. Halimbawa na lang po, dito sa sanglibutan, merong pinatupad na batas at tayo po ay lumabag, ano po mayayari sa atin? Tayo po ay may kapurusuhan. Pwede tayong makulong, pwede tayong multahan, no? Kaya ito nga pong kautusan ng Panginoon ay tinatawag na kautusan ng kalayaan. Kapag ating sinunod, no, ay wala pong hindi po tayo hahatulan. No? So, sa Santiago 2.12 or James 2 verse 12, ito naman po ang sabi, gayon ang inyong salitain at gayon ang inyong gawin, na gaya ng mga taong hukuman sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Pero ito rin po ang
magiging basihan kung saan po tayo hatulan. No? So hatulan po tayo ayon sa kautusan ng kalayaan, ayon sa 10 utos ng ating Panginoon. Okay? So sa mga awit 111 verses 7 and 8 po, ang sabi po dito, ang mga gawa ng kanyang mga kamay ay katotohanan at kahatulan. Lahat niya mga tuntunin ay tunay, tatatag magpakailanman, mangyayari sa katotohanan at katwiran. Okay, kaya ang kautusan po ng ating Panginoon, no, ay magpakailanman. No, kailanman na hindi po mawawala. Marami po nagsasabi wala ng kautusan. No, pero maliwanag po ang sinasabi sa banal na kasulatan, no, ay ang kautusan ng Panginoon ay nanatili magpakailanman. No? At imagine po natin, no, ang isang lugar, ang isang lugar o kaharian, walang kautusan ay tiyak po na magulo, walang kaayusan. No? At sabi nga po sa 1 John chapter 3 verse 4, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Okay, so bago po natin paliwanag po ito, no, marami nga nagsasabi na wala ng kautusan. Sa mga susunod po nating pag-aaralan po natin, alin ba yung utos na wala na? At alin po yung utos na nanatili mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. No? So, yan po, dito naman sa 1 John chapter 3 verse 4, na sino man daw pong gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang sa kautusan. Bakit? Ano po ba ang kasalanan? Ang kasalanan po ay pagsalangsang sa kautusan. Okay? At sa Santiago 1, versikulo 22 hanggang 25, ganito naman po ang sabi. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y maalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain taong ito sa kanyang ginagawa. Kaya ang kautusan ng Panginoon, yan din po ay parang salamin. Lagi po tayong tumingin sa kautusan ng Panginoon. Bakit po? No? Upang makita po natin yung ating sarili kung meron bang dumi. No? Kapag hindi po ba tayo tumingin sa salamin, makikita po ba natin kung anong dumi sa ating mukha? So hindi po. Kaya dapat tayong tumingin lagi doon sa kautusan ng Panginoon, sapagkat yun po ang nagsisilbing salamin po natin upang makita po natin kung ano ang ating kamalian, kung ano ang ating kasalanan, kung ano po yung ating kahinaan o pagkakamali. No? Okay, so ang kaugnayan po ng tao sa kautusan ng Diyos. So ang sabi po sa Santiago 2:10, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon ba'y natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. No? So, alam po natin na dito sa sanlibutan, ang matematika, 10 minus 1 equals 9. Pero po, dito sa kautusan ng Panginoon, no, 10 minus 1 equals 0. No, gusto po ng ating Panginoon, sumunod po tayo 100%. No? Sabi nga sa Santiago, Kapitulo 2, pagpatuloy po natin sa 11, no? Ganito po ang sabi sa James chapter 2 verse 11, no, na sapagkat ang nagsabi huwag kang mangalunya ay nagsabi naman huwag kang pumatay. Ngayon kung ikaw ay hindi nangangalunya ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. No? Sinunod man po natin lahat, pero ang isa
hindi po natin sinunod, no, ay tayo po ay lumalabag sa buong kautusan. No? Tulad nga po na ating sinabi, ay gusto po ng Panginoon ay 100% ang ating pong pagsunod. Marami po ang nag-iingat ng kautusan. No? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero po ang ikaapat, hindi po. No, gusto po ng Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan, sumunod po tayo ng buong puso sa ating Panginoon. Sabi nga, love God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Kaya, yan po, no? Maliwanag po ang sinasabi sa banal na kasulatan. At sa 1 John chapter 2 verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Okay, maliwanag po ang sinasabi. Sinasabi natin, kilala natin ang Panginoon, pero hindi po natin tinutupad ang utos, tayo po ay sinungaling. Wala po ang katotohanan sa atin. Kaya kung sinasabi po natin na kilala po natin ang Panginoon, ay dapat tayo po ay sumusunod sa kautusan ng Panginoon. At sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Okay? So marami pong tao na praise the Lord, hallelujah, no? Sumasamba sa Panginoon, pero hindi po gumaganap ng kalooban ng ating Ama. So maliwanag po ang sinasabi no, sa Matthew 7 verse 21. Hindi lahat ng nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap po ng kalooban ng ating Ama na nasa langit. No? So, yun nga, marami pong nagsasabi, wala nang kautusan, hindi na kailangang sumunod sa kautusan. No? One save, always save. Pero maliwanag po ang sinasabi sa banal na kasulatan. Ang sakripisyo na ginawa po ng ating Panginoon, no? Yung iari tayong ganap, okay? So magiging bunga po niyan ay pagsunod. So, mali po yung sinasabi na one save, always. Na hindi natin kailangan sumunod sa kautusan ng Panginoon. No? So, sa Matthew chapter 5 verses 17 to 19, okay? Maliwanag din po ang sinasabi dito, no? Na ang kautusan ay mananatili nga magpakailanman. Sabi nga po, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. So, nung si Kristo po ay nandito po sa lupa, yan po ang kanyang sinabi. Naparito siya hindi upang sirain ang kautusan, kundi upang ganapin. Okay? At sa 18, ganito po ang sabi, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang pudlit, sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kaya't ang sino mang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito, at ituro ang gayon sa mga tao, ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Datapat ang sino mang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. At alam po natin, mga kapatid na mga kaibigan, kapag tayo po ay talagang sumuway sa kautusan ng Panginoon, hindi po natin pinagsisisihan. No? Ay hindi po talaga po tayo maliligtas. Okay? At sa makaragdagan pong talata, sabi nga po sa John chapter 14 verse 15, kung talagang mahal po natin ang Panginoon, ipakita po natin. Paano po natin may ipakita? Sabi nga, if you love me, keep my commandments. Okay? At sa John chapter 15 verse 10, si Kristo po ay naging halimbawa, no, para sa atin. Minahal niya ang Panginoon sa pamamagitan ng, okay, na ipakita niya ang pagmamahal ng Panginoon
sa kanyang ama sa pagsunod sa kanyang kalooban. At basahin din po natin ang Ecclesiastes chapter 12 verses 13 and 14. Ano daw po ang buong katungkulan natin? Okay, basahin po natin sa Ecclesiastes chapter 12 verses 13 and 14. Ganito po ang sabi. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadali ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. So yan po ang buong katungkulan natin bilang mga tao na sundin po ang kalooban, kautusan ng ating Panginoon. Okay? So, kung alalahanin nga po natin, yung mga tatlong kabataan sa panahon nila Daniel, no? Sila po ay nanindigan sa kautusan ng Panginoon. Sa mga hindi pa po nakakaalam ng kwento, so, noong panahon na si King Nebuchadnezzar ay nagpatayo ng gininto ang larawan o rebulto. So, nagbigay po siya ng utos na kapag narinig daw po ang kahit anong instrumento pang musika, no? Ang lahat daw po ay yuyuko doon sa larawan. No? At ang sino mang hindi yumuko o mag ano daw po ang gagawin doon sa mga sumuway. So sila daw po ay hahagis doon sa nagniningas na porno. Pero nung tumunog po ang mga iba't ibang uri ng mga musika o instrumentong pang musika, no? Lahat po ay yumuko maliban dito sa tatlong magkakaibigan ni Daniel. Sino po sila? Si Shadrach, Meshach at Abednego sa pangalang Caldeo, Babylonian. No? Pero sa Hebrew names po, Hananiah, Mishael, and Azariah. Sila po ay hindi yumuko at nakita po sila. No? Kaya sinumbong, ito pong tatlong ito, hindi po yumuko, hindi po sumunod sa inyong utos. Ngayon, binigyan po ng pagkakataon ni Haring Nebuchadnezzar doon sa kanyang utos. No? Pero ano po ang sabi na itong magkakaibigan? Hindi po sila yuyuko doon sa larawan. Sabi ni King Nebuchadnezzar, hindi ba kayo natatakot sa kung anong pwedeng mangyari sa inyo? Ihahagis kayo sa nagniningas na hurma. Ano po ang sabi ng tatlong magkakaibigan? Iligtas man kami o hindi ng aming Panginoon, hindi kami yuyuko sa ribulto, larawan na iyong ginagawa. Kaya nagningas po lalo ang galit ni King Nebuchadnezzar. Pinaningas lalo ng makapitong beses, no? Ang niningas na horno. Doon po sila tinapon yung tatlong magkakaibigan. Pero ano pong nangyari? Ano pong sabi ni King Nebuchadnezzar? Di ba tatlo ang hinagis natin? Bakit naging apat? Ang isa ay parang anak ng tao, sabi niya. So yan po. Nakita po natin ang katapatan ng tatlong magkakaibigan at bunga ng kanilang katapatan. So ang sabi nga po sa Acts chapter 5 verse 29, atin pong basahin. Sa mga gawa, kapitulo 5, versikulo 29. So ganito po ang sabi. Datapat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. We ought to obey God rather than. May mga kautusan po dito sa sanlibutan na ito na hindi sang-ayon sa kautusan ng Panginoon. Pero ano po ang dapat nating gawin, mga kapatid, mga kaibigan? We ought to obey God rather than man. Mas sundin po natin ang kautusan ng Panginoon kaysa kautusan po ng tao. Okay? So, meron pa pong talata dito, mga kapatid, mga kaibigan, no? Sa Mateo Kapitulo 22,
versikulo 21. Okay, ganito po ang sabi. Sinabi nila sa kanya, kay Caesar, na magkagayon sinabi niya sa kanila, kaya ibigay ninyo kay Caesar ang sa kay Caesar at sa Diyos ang sa Diyos. So ito po ay nakapailalim, karagdagan, no? Ang kapailalim po sa ikalimang utos na uh, igalang mo yung ama at ang iyong ina. So hindi lamang po literal, pati pagsunod po sa batas na ipinatupad ng gobyerno. Basta po, ito po ay makatarungan at sangayon po sa kautusan ng ating Panginoon. No? Kaya sabi ni Kristo, ibigay kay Caesar ang kay Caesar at ibigay sa Diyos ang sa Diyos. No? Kaya tayo, nagbabayad din po tayo ng buwis. No? Dahil po ay, yan po ay pinatupad ng pamahalaan. At yan pong batas na yan ay makatarungan. Okay, so sa Revelation chapter 12 verse 17, no? Ang iglesia ng Diyos sa mga huling araw, no? Ay ingatan po nila ang kautusan kahit na may pag-uusig. No? Sabi nga po sa Revelation chapter 12 verse 17, okay, at nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi. Sino po itong mga nalabi? Na siyang nagsisitupad na mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. So sino nga po yung dragon? Sabi nga po sa 9 ng Kapitulo 12 ng Apokalipsis, at tinihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo, at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya ay inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama. So wala pong ibang tinutukoy na dragon dito kundi si Satanas. No, nagalit po siya sa babae. Sino po yung babae? Kumakatawan po dito yung iglesia o simbahan. No? Nagalit ang dragon sa babae, umalis upang bumakas sa nalabi sa kanyang binhi. Okay? Yung remnant of her seed sa English. No? Sino po yung remnant? Sila po yung nagkikip ng commandments. And meron po silang testimony ni Jesus. Na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus. Sa mga susunod po na pag-aral po natin, bakit sila usigin? No? Sa anong particular or specific na kautusan, bakit sila usigin? No? So, yan po ang pag-aaral po natin patungkol po sa 10 utos. Dito po nagtatapos sa ating pong pag-aaral sa tanghaling ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ng Diyos sa ating napag-aralan, ikalawang ating kapatid, Brother Jomar, na nagbigay ng continuation na pag-aaral patungkol sa 10 utos. At ngayon, mga minamahal, ay wala tayong nakita ng mga request prayer sa ating comment section. Ngayon ay bigyan na natin ang panahon kay Brother Jomar kung meron siyang gustong ipanalangin at kanyang pwedeng dulog sa Panginoon, ay bigyan natin ng panahon para sa kanya. Kaya tayo po ay manalangin, mga kapatid, mga kaibigan. Ako po na yung banal sa langit, nagpapasalamat po kami sa mga kabutihan at mga pagpapala sa amin. Maraming salamat po sa pag-ingat sa amin. Salamat din po sa amin po nga pinag-aralan sa tanghali pong ito. Ako po ang bawat isa ay napusog hindi lamang po sa physical, kundi ganun din po sa spiritual na pagkain. At ang lahat po nawa ng mga nakarinig, nakapanood sa aming pong pag-aaral sa tanghali pong ito ay maliwanagan at tanggapin po ang katotohanan. Pagpalain niyo po ang bawat sa amin, ganun din po ang mga may sakit niyo pong pagalingin.
Bigyan niyo po ng kagalingan spiritual at physical. Bigyan niyo po ng mga buting pangatawan, kalusugan at kalakasan upang makapagpatuloy po sa paggaling ng kurso niyo. At patuloy din pa namin na dinadalangin ng bawat isa sa amin na inyo pong ingatan, ilayo sa lahat ng mga disgrasya, kapamakan at anong pang sakuna. At patawarin niyo po kami sa inyong mga pagkukulang at mga pagkakasala, sa inyong mga pag-iisip, pananalita sa mga pagkilos. Maring may mga kahilingan po ang mga manonood, ngunit kayo po ang makaalam ang nilalaman ng kanilang puso. At mga po ay makarating sa luklukan ng awa ang aming pong panalangin at inyong pong dinggin sa matamis na pangalan ng itong tagapagligtas sa Jesus. Amen. Thank you so much, Brother Jomark, sa iyong pagdulog sa ating Panginoon, sa ating closing prayer, at ganun din sa general na kahilingan sa ating mga taga-subaybay, at ganun din sa ating personal na panalangin. At ngayon tayo magpapatuloy at bigay natin muli sa Kanya ang pagkakataon para sa ating closing song. If you are tired of the load of your sins, let Jesus come into your heart. If you desire a new life to begin, let Jesus come into your heart. Just now your doubtings give on. Just now reject him no more. Just now throw open the door. Let Jesus come into your heart. If it's for purity now that you sign, let Jesus come into your heart. Fountains for cleansings are flowing nearby. Let Jesus come into your heart. Just now your doubtings give on. Just now reject him no more. Just now throw open the door. Let Jesus come into your heart. If there's a tempest your voice cannot still, let Jesus come into your heart. If there's a void this world never can fill, let Jesus come into your heart. Just now your doubtings give on. Just now reject him no more. Just now throw open the door. Let Jesus come into your heart. If you would join the glad songs of the blessed, let Jesus come into your heart. If you would enter the mansions of rest, let Jesus come into your heart. Just now your doubtings give on. Just now reject him no more. Just now throw open the door. Let Jesus come into your heart. Thank you so much, Sister Jade, sa napakagandang awit na ipinagkaloob. Let Jesus come into our heart. That is the only solution para mapagawa natin at masunod natin ang kanyang kautusan. At ngayon, mga minamahal, gusto kong batiin bago sa ating pagtatapos ang ating mga kaibigan, kapatid na nakatune in sa ating Facebook Live. Sister Amalia, Sister Joyce Rojas, and Sister Ami Benavides, and Brother Christian Obliopas. At ganoon din kay Sister Janeline Ulet, at ganoon din sa ibang mga kaibigan, kapatid na hindi natin nabanggit, na hindi natin nakita doon sa ating live stream. Ngunit sila ay nanood, ay gusto ko kayong batiin ng magandang tanghali sa inyong lahat.
at pagpalain nawa kayo ng Panginoon. At dito muli nagtatapos ang ating Bible study at muli ay aking kayong inaanyayahan na kayo ay follow sa ating Facebook page na Messenger of the North. At tayo ay nagba-Bible study tuwing araw ng Martes at araw ng Huwebes every 12 noon. Kaya muli ay akin po kayong iniimbitahan na kayo ay palagi mag-tune in dito sa ating Facebook Live na The Messenger of the North. Kaya ang pagpapala ng Diyos, ganun na umapa sa atin sa tanghaling ito. At ganun din, gusto kong pasalamatan ng ating kapatid, Brother Jomar, na nagbigay ng Bible study. At nawa, ang pagpapala ng Diyos umapa sa atin sa tanghaling ito. In Jesus' name, Amen.